talk about zero and negative exponents. So, before we actually tackle that, mag-introduce muna ako ng ilan sa mga rules na kailangan nating isaalang-alang. Okay? So, pag ganito, yung m multiply natin sa loob. Yan. Ito naman, ipa-plus natin. Habang ito, ima-minus natin. Okay? So, yan yung rule natin when kailangan natin siyang anuhin. Oh, I forgot. Pag 0, exponent 1, at pag cx positive m. Okay? So, tandaan lang natin yung ganyan. Tayo sa basic. Okay. So, naalala mo dito. So, negative sign siya. So, dapat i-over 1 natin siya para matanggal yung negative sign ni 2. Diba? Yun yung rule kanina na nakita. Pinakita ko. Tapos, 10 squared, i-100 na lang natin yan. So, ito ay magiging 100 over 25, magiging 4. Okay? So, natandaan nyo yung lagi kong sinasabi dati na kapag mas mataas ang numerator, magiging sagot mo ay whole number. Pero pag mas mataas yung denominator, ang magiging sagot mo ay fraction. Dito, ganyan rin. Natin to. I-distribute natin yung negative 2 dito sa kanila. Multiply natin yan. So, magiging 3. So, sa case na to, no, pwede natin gawing ganito na lang, baliktarin na lang talaga siya. Basta pag may negative, babaliktarin mo na lang. Pag fraction siya, tapos negative, babaliktarin mo na lang. Okay, pa ako niyan, burahin ko na lang. So, magiging 5 squared, 3 squared. Tapos ito magiging 25, ito ay magiging 9. Okay? So, wala na yung factor, okay na yan silang dalawa. So, ito rin, no? Baliktarin mo na lang yan kasi, sige, try natin. Try natin na mabilisan, okay. Try natin ng, ng mas mahirap, okay. So, ito, 3 raised to 4, 1, 2, 27, squared is 81. So, pag di-divide natin yan, pag nagdi-divide tayo, for example, pag nagdi-divide tayo ng fraction, no, itong part na to, or dito sa baba, maging, pag nagdi-divide tayo, gagawin natin siya multiplication, tapos babaliktarin natin yan. Okay? So, ito, babaliktarin lang natin yan. So, gagawin natin multiplication. So, try natin na madalian lang. Yan yung mahirap. Yan yung mahirap na version niya. Yung mas mahaba para magets mo yung process. Pero madali lang. Okay, ganyan. So, that's how you simplify them. Pag wala pa tayong variable, puro lang silang integer. I mean, constant. Okay, so, paano naman kung ganito? So, di ba kanina sa case natin, kunyari,
pwede lang siya maging ganito. Diba? Dito bawal kasi meron siyang addition. So, nakakonect sila. Bawal mo yan silang ibaliktad. Instead, we are going to go sa hard way. Paano hard way? Napaka-hard. Sige, burahin ko muna tong piece na to para makapakita ko. So, first, gagawin muna natin sila lahat ng fractions. Tanggalin muna natin lahat ng negative sign. Ito magiging 1/3 plus 1/5. Ito ay magiging 1/2 tapos 1/4. Okay? So, pagtapos niyan, ay ipa-plus natin yung isa niyan. So, do you still remember how to add fractions? Dapat alam natin kung paano mag-add ng fractions kasi very essential yan pagdating dito sa mga integers. So, 1/3 plus 1/5. So, how do we add? Either we use the butterfly method, no? Magiging 15. Ito kasi 3 times 5 tapos 3 plus 5 magiging 8/15. So, sa taas ay 8/15. Ito rin, butterfly method rin natin yung isang to. So, sa butterfly method, madali lang yan. So, ito, times mong dalawang yan para makuha mo yung bagong denominator. No? Times mo yan upang makuha yung bagong mo denominator. Then, cross multiply. 4 plus 2 magiging 6. So, 6/8. No? Pero, we should look if pwede pa ma-simplify yung mga numbers. Ito wala silang common factor. Ito meron. So, may common factor yan sa 6/8. Magiging 3/4. Okay? So, lagi na natin i-simplify agad para madali na lang pag nag-divide tayo. So, kanina pinakita ko rin yung process kung paano tayo nag-divide. Diba? So, babalik rin natin dito. Okay? So, magiging 4 sa taas. So, at gagawin natin siya multiplication. Yan. Times 4/3. No? So, ang gagawin natin, either we cross multiply or hindi na tayo mag-cross multiply kasi pag multiplication, ganito. Pag ganyan yung ating pag-multiply. So, magiging 32/45. Check ko lang kung may factor. Wala na siyang common factor, so ito na yung sagot natin. Kita nyo, puro exponents natin ay 1 lang. Dito may 2, tapos meron din tayong subtraction dito. So, same rin. Gagawin rin natin, tatanggalin rin natin muna yung negative sign. So, pwede na natin tong i-expand. Plus rin natin, cross multiply. So, magiging 7/12. Ito ay magiging 7/18. So, nang nakuha na natin yan, pag i-divide natin, babalik na rin natin, di ba? Times 18, no? Over 7. So, magiging product niyan ay 26. It's a house. And then 84. So, since may calcu naman akong available, ako ang let me just
ano ko sila sa simplifier. 63. So, you will simplify it hanggang lumiit siya. 42. 21, 14, 3, 2. So, yan ang sagot. Tayo agad dito. So, first, dito muna tayo. Kailangan natin tignan kung pwede ba siya ma-simplify. Yes, pwede na siya ma-simplify agad no maging 4, 8 over x 12. Ngayon, naalala niyo yung rule na pinakita ko, which is right? So, ito gagawin natin yan. I-apply natin yan dyan. So, ito, magma-minus. So, ang magiging sagot niya is 4 over x 4. So, may ganyan siya, okay? So, ganyan. Kasi ito ay mas malaki. So, dyan siya pupunta. Dyan siya mapupunta. Kasi mas malaki sa baba. Okay. So, next, ito. So, 4x squared and y3. So, pag sinulat natin yan, magiging 4x squared times 1 over y third. Pero ito, fraction. So, pag nag-times tayo pa ganito, di ba? So, ang magiging sagot niyan ay 4x squared over y3. Yan ang mabilisan niyang way. Pero pag may nakita kang ganyan agad, ibig sabihin ito, mapapababa na lang para mabilis. Okay? Pinapakita ko lang kung paano natin nakukuha yun. Next ay ito. So, dito, pwede natin mabilisan, no? Magpapalit lang sila. Papalit lang sila ng posisyon. And D4, C. Yan. Okay? Palit lang sila. Pwede rin na ipakita ko yung long process niya. Sige, ipakita ko na lang. Pero ganyan yun yung papupuntahan niya. Okay? So, multiply natin yan sila. Tapos, pag divide natin, magiging 2b squared times a squared c. So, ang magiging product nito ay see? Parehas lang.